papapirmahan sa kanya, pala mangungurap lang. Baka dihamak na mas triple yung pinipirmahan ni Marcos Jr. Kaya wala siyang tulog. Ganon. Ang hirap magpanggap. Ang hirap magpanggap, mga Banateros. Siyempre. Ang hirap pala talaga ng katayuan ng mga nagsisinungaling, no? Ngayon na-realize ko na talaga. Kaya pala stress din sila. Ang hirap magsinungaling. Isipin niyo, tulad ng sinabi ko kaganina sa live ko sa SMNI. Ako siguro ang pinakamalalang umuusig nun kay Pastor. Naalala ko to eh. Hindi ko to makakalimutan. Lahat ng mga DDS, lahat ng mga Marcos loyalists, gustong-gusto ang SMNI, gustong-gusto kay Pastor. Ako? Kinontra ko. Bakit? Hindi ko gusto relihiyon niya eh. Neto, diretsuhan to. Hindi na paligoy-ligoy. Kung ano-ano pinagsasabi niya eh, sa doktrina niya. Tapos, nairita pa ako, yung SMNI, sinuportahan pa etong unit team. Totoo to. Ito, walang pagtatago ito. This is an honest confession sa inyo. Talagang nairita ako nun. Bakit? Siya pa nagbigay ng tsansa kay Marcos nun. Tapos, deny pa sila na hindi nila in-endorse si Marcos. Diba? Pero, isang bagay ang hindi ko mapagtanto at that time, mga kababayan. Hindi ko mapagtanto bakit malapit si Duterte sa kanya. Bakit malapit si BP Sara sa Duterte sa kanya. Sabi ko sa loob-loob ko, if this person is bad, o yung perception ko sa kanya ay bad, yun ang talagang totoo. Bakit kaya ang dikit niya kay Duterte? Knowing Duterte, hindi makikipagplastikan yan, hindi makikipagkaibigan yan sa korap, hindi makikipagkaibigan yan sa tarantado, sa sinungaling, at higit sa lahat, hindi makikipagkaibigan yan sa trapo. Di ba? Not like, I mean, siguro, taas kamay, bati-bati, okay yun, wala yun, kasama sa politika yun. Pero yung talagang close, anong ibig ko sabihin ng close? Nung nanalo si Pangulong Duterte, saan siya pupunta? Kumakain, pupunta siya sa kingdom, kakain sila. Yun ay mga gawain ng, kasi busy si Duterte nun eh. Busy siya bilang Pangulo na. Pero why would he give time to Kibuloy at that time? That's also my question, sabi ko. I'm siyempre observe ako, sabi ko, bakit ganun? Anong meron dito? Don't tell me na meron pang tinutulong si Kibuloy sa kanya. Alam ko yung tinulungan siya sa kampanya. Pero ito wala na eh. Wala na talagang tinutulong si Kibuloy sa kanya eh. Tapos na yung kampanya eh. At the same time, so inisip ko nun, ito, honest lang ho ito pagiging honest. Sabi ko nga nun baka naman meron lang hinihingi si Kibuloy. Diba? Baka, totoo. Straight to. Baka naman humihingi lang ng pabor. O baka naman gusto lang maposisyon. Alam mo mga kababayan, 6 na taon ang dumaan, hindi nagkapwesto si Pastor Kibuloy kay Duterte. That is so honorable. And because of that, yung respect ko, sobrang tumaas talaga. Diba? I mean, sa dami-dami ng pwedeng humingi ng pwesto at sa dami-dami ng talagang pinakamalaking natulong, walang iba kung hindi si Pastor yun. Pero ba't di siya humingi ng pwesto? Hindi niya kasi linya. Lagi niya sinasabi, hindi niya linya. Naging linya na lang niya. Gusto niya nang pumasok bilang senador because of what happened to him. Nakita niya yung injustice na nangyayari sa bayan natin. And nakikita niya yung mga solusyon. Kaya nga siya na tumakbo. Alam mo, ako, at that time, dami kong tanong. Dami kong question. Bakit ganun? Bakit kaya ganun si Duterte? Until, nung naimbitahan na po ako. Diba sinasabi ko nga nung naimbitahan ako sa KOJC, paulit-ulit ko itong kinikwento. Ayoko pang pumunta kasi baka mamaya, yung iaalay ako. Alam mo yung mga ganung pelikula? Baka mamaya pumunta ako doon tapos iaalay ako. Totoo.
Baka mamaya. Ganun na. Alam mo yung pakiramdam na yun. Tapos, tinanong. Meron talaga akong tinext na ganun kay Duterte. Tinext ko, Ma'am, totoo ba na pupunta si Duterte dito, si President pa siya ng Pangulong Duterte dito sa KOJC kasi gusto daw i-meet kami nila, Pastor, ganyan-ganyan. Alam mo, sumagot yun. Sabi, pupunta. Kita-kita tayo mamaya. Kaya ako pumayag. Kasi sabi ko, okay, safety to. Nandun si Pangulong Duterte. Hindi naman niya siguro papayagang ialay ako. Hindi. Yung mga isip ko di ba? Hanggang nung nagkita na kami ni Pastor Kibuloy, hindi niya ako pinagalitan. Sinabi niya pa nga, Oy, Banat Bay, pinapanood kita. Gusto ko yung mga banat mo sa akin. Tapos, pinaliwanag niya lahat. Nagpakita siya ng mga ebidensya na lahat ng akusasyon sa kanya fabricated. I mean, siguro nakita niya na siguro na alam niya na ako yung taong hindi basta-basta naniniwala. Ako yung taong gusto ko ng ebidensya. So doon pinakita niya lahat ng ebidensya. Ito yung araw na inaccuse ako na ng rape daw ako. Ito yung ebidensya ko na wala ako doon sa lugar na yun, bla bla bla. Hanggang nakita ko lahat. Siyempre hindi ko na pwede kwento kasi part na yan ng defense ng kampo ni Pastor Kibuloy. Nung nakita ko yun, sabi ko, totoo nga. Fake talaga yung mga akusasyon. Tapos nakita ko kung gaano ka-organisa yung kanilang kingdom. Nakita ko kung paano kaayos, kung paano ka-disiplinado. Kasi alam ko naman po pagka fake I'm not saying that the religion of Pastor Kibuloy is the true religion. That's not my point. Pero being honest, yung being true ay nakita ko sa kanila. It's not na yung parang conception natin na kulto to, mga inuuto lang yung mga tao dito, bini-brainwash lang, hindi ganun. Walang ganun. They're following the teaching of Pastor Kibuloy because they really believe on it. Not because mapaparusahan ka pag hindi ka sumunod. Not because iaalay ka sa altar pag hindi ka sumunod. Hindi ganun. Talagang because from their heart, they believe. Di ba? Yun, okay na ako doon. Kasi yung belief, wala makakapagsabi niyan kung ikaw mali, ako tama. Wala makakapagsabi niyan. Pagdating natin sa langit, doon na lang natin malalaman kung sino talaga yung may tamang paniniwala. Hindi natin na pwede maghusga sa kapwa natin. Mali ka. Ako lang ang tama. Bakit? Ang Panginoon nga Diba? Sabi ng Panginoong Jesus, pagdating ng panahon, maraming lalapit sa akin at sasabihin nila, Lord, 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 did we not perform miracles in your name? In your name, Imagine that. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng himala. And it's in the name of Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Depart from me. I do not know you. That's a strong statement. That's saying, do not judge your brother or your sister. No one knows who has the true belief, faith, or religion until you face your Creator. So, what does it mean? It simply means do not judge the belief of your brother or your fellow human. Bakit? Yun ngang nag-perform sa pangalan mismo ni Kristo. Sinabi ng Panginoon, I do not know you. May miracle na. Nagpagaling na. Bumuhay na ng patay. Ang sabi ng Panginoon, I do not know you. Ang tinding statement ng Panginoon yun. Ang bigat nun. Ibig sabihin, huwag kang mag-judge na ikaw ang tama. Kasi ang makakaalam lang yan, Panginoong Jesus pagdating ng panahon. Not now. So what do I mean? It's not for me to judge the belief of these KOJC people. It's not for me to judge yung belief ni Pastor Kibuloy. But there is one thing that I can judge. What is it? Yung nagawa niya sa kanyang church. Yung nagawa niya sa community niya. Yun po ang importanteng i-judge ko. Bakit? Kasi nag-a-apply ka para sa bayan. Since I am part of bayan, ako isa sa mag-a-approve sa'yo kung dapat kang manilbihan para sa akin. So that side, pwede kitang i-judge. Yun ang dapat kong tingnan, hindi yung relihiyon. Dapat kong tingnan, okay ba yung mga ginawa nito? Nagsilbi ba to sa nation building? Nakatulong ba to sa community niya?
if there's one thing that I admire so much with the KOJC people and this Pastor Kibuloy, yung kanilang service, it is not just for their own members. Marami sa relihiyon, I will not name names. Okay? Ang kabutihan na andun lang sa kanilang sekta. Pagka hindi ka nakasekta, hindi na sila mabuti. Tama, mali. Diba? Lahat tayo guilty dyan. Lahat tayo guilty. Pero one thing na ako ay sure, kay Pastor Kibuloy, hindi ganun. They serve and they're open with other people's belief. As a matter of fact, imagine niyo, isang dean ng law ng kanyang universidad ay isang Muslim. Si Atty. Torion. Mga tao niya sa SMNI, ano niya? Hindi. Kami, hindi. Lahat kaming 5, hindi. Mga pasaway kami. Ibig sabihin, he is open. Yung mga tinulungan niyang community, mga community ng mga Ita, community ng mga indigenous people, community ng mga Muslim. Yun naman, kaya nga mahal na mahal siya ng Muslim sa Davao City. Lahat to ng reliyon, gustong-gusto yung kanya. Kasi, tumulong. Yun ang maganda, mga kababayan. Yun ang nakikita ko. So, bakit ko to sinasabi? Kasi marami pa sa atin, lalong-lalo na claiming to be Duterte supporter. Pero ayaw naman natin yung gusto ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Sabi ko nga bago ka pa naging Duterte supporter, best friend na si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. At ito pang tanong ko pa nga doon sa aking isang post Kamusta ang pagsuporta mo kay Pangulong Duterte? Nakulong ka na ba dahil sa suporta mo kay Duterte? Si Pastor Kibuloy, nakulong dahil sinusuportahan niya si Pangulong Duterte. Not because of cases na patay na, binuhay lang. Dinagdagan ng case na wala namang kwenta, pati yung mga witness, mga tanim witness. Ganong katindi po, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo you are a false Duterte supporter if you do not support Pastor Kibuloy. Again, ulitin ko if you are not supporting Pastor Kibuloy, you are a false Duterte supporter. You do not understand kung sino talaga ang mga tumulong sa mga Duterte. More than us. Maniwala ho kayo sa akin. Talagang matindi. Alam mo, mga kababayan, may isa pang issue na gusto ko lang talakayin ng bahagya. Meron lang akong gustong issue. Naglabas po kasi ako nung issue tungkol sa video. Marami nagsabi sa inyo, actually naging issue dito sa Japan naging issue dito sa Japan. Kesyo daw sinisiraan ko yung authenticity nung bangag video na nilabas ng ilan nating mga vloggers. Una sa lahat, hindi ko po sinisiraan yung mga naglabas nun. Ginagalang ko po yung kanilang paniniwala. Wala po akong problema sa kanila. Sabi ko nga kasi iba sinasabi, porket nilabas lang ni Markel, hindi. I resolved my problem. Pinatawad ko na po si Maharlika, nag-move on na ako sa kanya. Wala akong problema sa kanya. Okay? Hindi yun ang issue ko dyan. Ang issue ko kasi nakita ko mismo yung original na video niyan. At may nakita akong hindi maganda sa aking judgment. In my own judgment. Hindi ko talaga, sa tingin ko talagang hindi authentic. Okay. Kaya nga ang sabi ko, kung si Duterte ang maglalabas ng video, yun pwede kong paniwalaan. At sa katunayan, yung nagpakita nga sa akin, close po ni Pangulong Duterte yun. If the video is really true, pinakita niya sigurado kay Pangulong Duterte. At sigurado, kasi tinanong ko rin kay Pangulong Duterte yan At ang sasabihin sa akin ni Pangulong Duterte, totoo yan, oo yan. Hindi ho Hindi ho yun ang sagot niya sa akin. Ilang beses ko pong tinanong. So sa madaling salita, yung authenticity ng video para sa akin ay questionable.
Kasi kung totoo yun, malamang yung tanong ko, direkta, hindi ho ito galing kung kani-kanino pinapasa-pasa. Ito po yung ilang beses kami nagkita sa Davao at tinanong ko ng diretso. Ayoko na lang sabihin sa inyo kung ano yung sagot niya kasi baka sabihin niyo pa ginagamit ko pa yung pangalan niya. Hindi, I would not do that. Pero definitely, it's enough for me to say na sa tingin ko, hindi totoo yun. At wala rin kayong makikitang public pronouncement na VP Sara Duterte or kaya to si Pangulong Duterte ay sinabing authentic yung video. You would not see that in public. But it doesn't mean I do not believe. As a matter of fact, I did believe President Duterte nung panahon na sinabi niyang bangag ang itong si Marcos. And the proof is, I did not campaign and I did not vote for Marcos because I believe na bangag nga si Marcos dahil yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. So, I do not need the video to convince me na bangag siya. I do not need that video. Because of that statement, may mga ilang taga-Japan gumawa ng issue sa akin. Antakin mo. Ginawan ako ng issue. Ang sabi sa akin, spy daw ako. Ayan na naman yung double agent nila. Spy daw ako. Gusto ko nga tuktukan kung sino yung nagsabi nun. Mantakin mo, ako pa yung spy. Kayo nga yung nagpabudol. Ako, I never supported Marcos from the very beginning. Kayo, sinuportahan nyo, kinampanyan nyo pa nga Unita eh. Tapos ako pang sasabihin ninyo, double agent. Uminom kayo ng gamot nyo. Sa tingin ko medyo nagkakatama na kayo. Kung sino mang mga taga-Japan na nagsasabi niyan, mantakin mo, never kung kinampanya si Marcos, ako pa naging double agent. Kayo nga bumoto. Sinabihan ko ba kayong double agent? Babasan nyo kasi yung pakikinig sa ibang mga walang kwentang vlogger. Yun lang eh. Simpleng-simple lang na yun eh. Parado na kayo eh. Doon pa lang. Ako pa talaga pagbibintangan ninyo. Sa dami-dami ng vlogger na pagdududahan ninyo, hindi ako umalis sa tabi ni Pangulong Duterte. Kayo, umalis ng bahagya. Ngayon, sising-sising nga kayo, di ba? Dinamay nyo pa kami sa desisyon nyo. Yan tuloy, nanalo yung presidente. Hirap na hirap kayo ngayon. Di ba? Totoo. Real talk tayo. Kasi ako pa sasabihin yung double agent. Kutusan ko kayo eh. Tanongin ko kayo. Kayo ba na-demanda dahil di nyo sinuportahan? Ako, nasampahan. Sino? Lahat ng pangalan na gusto nyong kalaban natin lahat ngayon. From the speaker, to Torre, to Trillanes. Lahat siyang sinampahan ako. Nasampahan kayo ng kaso? Sa pagsuporta nyo kay Duterte? Hindi ko minamalit yung suporta ninyo, ha? Hindi ko minamalit ang suporta ninyo. Hindi ko minamalit. Pero, for you to say I am a double agent, mahiya naman kayo. Naubos ang pera kong kababayan ng abogado. Dahil sa demanda nito mga hindot na to. Tapos ako pa yung double agent. Hindi, real talk lang. Alam mo naman ako, hindi ako peking tao eh. Basta ako, real talk lang ako. Okay? So hanggang dito na lang po na mga kababayan. Para sa mga double agent dyan, huwag nang ganyan. Kasi ang tunay na double agent, ito makinig kayo, ang tunay na double agent, yung nagsasabi ng double agent sa vlogger. Dahil kaming mga vlogger na sinasabihan na double agent, hindi kami nagpapa-importante Pero we are putting our name in line. We are putting our safety in line para ipaglaban ang dapat ipaglaban. Tapos kami ang sasabihin nyo ng double agent. Kayo ang double agent. Kayong mga nagsasabi na kami double agent. Bakit? You are trying to divide the Duterte vloggers. Yun lamang po. Maraming salamat. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang magkakaawan.
performance will start momentarily.